Hindi mo na kailangan ng maraming pera para makakain ka ng masarap. Kahit nasa bahay ka lang, kayang-kaya mo 'tong gawin. Kung gusto mong matuto, panoorin mo ang bidyong ito at ituturo ko sa iyo kung paano pagluto nito. Unang step guys, kailangan hugasan muna natin yung ating alimango o alimasag. Pagkatapos nating hugasan mga kapadimin, biyakin natin itong alimango natin o alimasag. Yan, para yung taba niya ay sumama dun sa pinakang sauce niya o sabaw. Yan. Katulad ng ginagawa ko mga kapadimin, sundan nyo lang yan. Siyempre yung mga sipit mga kapadimin, kailangan basagin na natin para yung ating mga chikiting pagkakain hindi na sila magbabasag pa. Dito sa isang alimasag, paras lang na ginawa ko kanina, binaka rin at hinati ko sa dalawa. Pagkatapos ko ngang linisan guys, set aside muna natin yung ating alimasag. At kumuha tayo ng isang buong bawang. Pitpitin lang natin mga kapadimin katulad ng ginagawa ko mga kapadimin. That's the secret para mas mabilis mo siyang mahiwa ng mga pino, yung ating garlic. Pagkatapos nga mga kapadimin, nagpaapoy na ako. High-tech na pala kami mga kapadimin. Hindi na kami kahoy ngayon. Digas na kami. Naglagay na nga pala ako dyan ng butter. Yan mga kapadimin. Hinalo-halo ko lang para mabilis matunaw. Pagkatapos nga mga kapadimin, matunaw yung ating butter, sinunod ko ng linagay ang ating chopped garlic. Yan. Pinong-pino yan mga kapadimin. Pagkatapos, sunod ko nang nilagay ang ating alimango o alimasag. Yan. Pwede nyo naman lahatin guys ang paglagay ng alimango. Depende naman sa inyo kung anong gusto nyo. Sa akin kasi gusto ko isa-isa yung paglagay mga kapadimin para medyo special naman yung ating linuluto. Sabi nga nila dapat merong personal touch para masarap yung ating niluluto. Dapat pala sa pagluluto mga kapadimin ay may feelings, yung with love. Kumbaga, nagluluto ka para sa taong special sa buhay mo. Pagkatapos kung mailagay ang lahat ng ating sahog mga kapadimin, hinalo-halo ko lang ito. Yan. At syempre, hindi mawawala ang ating sponsor. Yan, baka naman. Lalagyan lang natin ng kaunti yan mga kapadimin. Yung sapat lang na sabaw. Para maluto yung ating mga alimasag. Pagkatapos natin ilagay ang ating sponsor, maglalagay na naman tayo ng isa pang sponsor na naman. Baka naman. Ayan, buburan lang natin yan. At ito pa, sponsor na naman. Asin. Yan. Pagkatapos ng sponsor na asin, sponsor na naman paminta. Ang dami nating sponsor mga kapadimin. Baka naman dyan. Pagkatapos nating lagyan ng ating mga sponsor, takpan na natin. Hintayin nating maluto yung ating alimasag mga kapadimin. Pagkatapos maluto ng ating alimasag, buksan natin ang takip, haluin. Pagkatapos nga halu-haluin natin guys, maglalagay naman tayo ng another sponsor na naman. Hindi natin naubusin yung tomato sauce na yan. Kaunti lang, mga kalahati lang mga kapadimin. Yung eksaktong sabaw lang. Pagkatapos natin lagyan ng tomato sauce mga kapadimin, ilalagay na natin yung ating pampael. Yan, pampalakas kumain. Siyempre, paborito ko yan, sili. Bicolano tayo eh. Pagkatapos natin ilagay ang sili mga kapadimin, takpan lang natin ito hanggang sa maluto yung ating tomato sauce at ang sili. Sarap naman! Sarap nito! Wow! Ayan mga kapadimin, luto ng ating buttered crab with tomato sauce and sili. Sana yung mga gustuhan nyo ang ating munting recipe. Ayan mga kapadimin, sauce pa lang, sabaw pa lang, kumbaga ulam na. Luto na mga kapadimin.